Ayan. Good evening mga privacy, na miss ko kayo. But welcome back to another episode ng ating Privacy in the Spotlight. It's March and hahabol po tayo sa Women's Month. Kaya ngayon we are celebrating ang ating mga kababaihan. Kaya ang pag-uusapan natin ay Mothers Knows Best, Mom's Role in Data Privacy. At dahil dyan, kasama natin ang ating lawyer and also a mom herself, no, Attorney Leanne Santos Javier. Hi, Good evening, Attorney Leanne. Good evening, everyone. Thank you for having me here. Ayan. Actually, Attorney Lee, medyo alam kong naharas ka namin kasi na-off guard ka na. Hindi ka prepared. No? Actually, last week lang ako na-inform. Pero okay lang po yun. Kasi alam ko naman na makaka-relate ka sa ating topic, which is being a woman and also having different roles. No? Kasi sabi nga nila, ang womanhood ay multifaceted. No? Maraming role. I agree. No? Like, you can be, kakantahin ko sana yung kay Alanis Morissette. Pero pwede kang maging working mom and maging also may other careers ka pa, no? So like you, kasi ako wala akong anak. But that's okay. So ikaw, Attorney Lee, you have a career, meron ka ring mom, and sa sideline, ikaw ay kasama din sa mga run club. So, ayan. Actually, I agree. Actually, a woman talaga is a multifaceted individual. So, parang I think we are blessed at the same time cursed with this role as a woman na kayang mag-multitask, kayang magkaroon ng role. Doble-doble, kung minsan iba't ibang triple role. pa. Tapos, saka kayang mag-shift agad dun sa role na yun. So, sa umaga, pwede kang career woman. So, sa gabi, nanay. Sa gabi, nanay ka naman. Tapos in between, medyo may self-care ka na. So, babalik ka doon sa single self mo naman. Single self mo, Kasi kumbaga. importante yun na dapat balance. No? Although, syempre sa ating mga babae, masyadong mahirap mag-balance kung ang dami mo talagang role kasi. Pero nakakabilib, like, ikaw, no, at the side, alam mong, ang busy po kasi namin talaga sa National Privacy Commission. Kung minsan, inaabot tayo ng gabi dito sa NPC because we have meetings. Tapos kung minsan, makikita ko, alas 11 na kami umuwi, pero ikaw, meron ka pang run. Parang marathon ba? May marathon training pa Training ka pa sa umaga. Sabi ko, anong ginagawa natin? So, ano kasi yun, actually, yun nga, kasi pag nakikita ko kasi as a woman, parang blessed ka nga with that kind of strength na parang kaya mong maging leader or support sa colleagues mo. At the same time, you can be nurturing and caring as a mom, pagka naman kasama mo yung family mo. And as a wife. And as a wife din. Tapos, yun, of course, parang ngayon kasi dapat aware tayo na may self-care. You have to, of course, kumbaga, kailangan mo i-refresh yung sarili mo na ito ako, kaya ko siyang gawin, ito yung sarili kong kilala ko. So, dun ko siya nilalabas sa running ko. Kasi, yun nga, dahil sa exercise, so nag-release ka ng endorphins. And may mga gadget kang ginagamit. So, baka pag-uusapan din natin yung mga gadget na ginagamit mo. So, ano yung favorite role mo so far as a woman? Ako, of course, very honoring ang maging mom. Kasi kumbaga iba yung nurture, iba yung care, iba yung fulfillment na nakikita mo when you were able to impart yung values mo dun sa mga anak mo. So, pag nakikita mo na yung mga ginagawa mo pala ay nagkakaroon ng positive impact doon sa mga anak mo, iba yung fulfillment na, iba yung joy na parang, I'm doing the right thing, na parang kahit hindi mo alam talaga kung ano yung dapat mong gawin. Kinakapa mo pala. Wala naman kasing manual talaga pag naging nanay ka. But, yun yung pag nakita mo na
maganda yung upbringing ng mga anak mo, very loving, very caring, tapos natututunan nila yung independence and confidence nila for themselves. So, yun yung very fulfillment for me ngayon. So, aside from, syempre, may mga careers din na parang kahit papano, may mga goals at kang na-achieve. Pero iba talaga yung fulfillment na Pagiging nanay, oo, pagiging nanay. oo, yung mahalin ka nung anak mo. And ganyan. mahirap kasi, although sabihin natin, may nanay ka rin eh. But there are a difference between nung generation nila and generation natin. So, hindi lahat ng naituro sa'yo ng mom mo, pwede mong ituro sa mga anak mo because meron ng, may social media na tayo, which hindi nila na-experience. Kung minsan nga tayo pa yung nagtuturo sa kanila ng, ano bang dapat gawin or how to use the gadgets, di ba? So, iba kasi yung din nun, iba din yung consequences pa noon na parang hindi pa naman prominent talaga yung mga predators. Yung dati picture lang, no? Tapos di naman siya ipopost kasi nasa album lang. So within the family lang talaga yung pag-share mo, tapos baga hindi din basta-basta nakukuha yung mga pictures ng mga anak mo or kayo as a family din na parang di ba pag nag-post ka ng picture ngayon, kita na ng mga friends mo, pero unlike before nasa album lang. Pupunta ka pa bahay, pati pictures ng anak tapos parang ikaw pa mag-share na, uy, may napinrint ako, may pinadevelop akong picture, tingnan mo naman. Ganyan, pag naka 64 shots ka. Di ba? But anyway, so yun na nga. And how do you deal with this? Kasi parang since tayo yung nasa generation na nasa gitna, we need to teach our kids, but at the same time, we need to teach our parents then for safety din ng mga social media. So, ikaw, as a mom and as a daughter, how do you deal with this sa inyong bahay? May mga rules ba kayo? How do you tell your parents and tell your kids also? So, nung nagpa-plan na kami ng husband ko na magkaroon ng babies, ganyan. So, dahil aware na nga kami sa mga consequences and especially nung pumasok pa ako dito sa NPC, so mas lalo pa akong naging aware ng mga empowered. So mas naging aware ako sa mga possible consequences and yung mga risk kapag ka nag-online ka at nag-share ka ng personal information. So what my husband and I did, so nag-usap kami na parang we try to limit the gadget. So parang nung nasa developing years pa yung mga anak namin, we try to focus it na parang, okay, pwede naman silang manood, pero filtered yung papanoorin, dapat, kumbaga, kid-friendly lang, limited yung shows, yung medyo wala masyadong bad feedback, ganyan, yun yung i-introduce natin. Since hindi naman talaga hindi pa sila aware. Tapos, ayun, we also, parang nilimit namin sa use ng TV. Kasi at least pag sa TV, sa specific area lang siya. Tapos, nakakita namin lahat as a family. So, nakikita namin, nababantayan namin yung mga anak namin kung paano, anong pinapanood nila. So, at least din kapag TV lang kasi, pag lumabas kami, hindi sila maghahanap ng gadgets, di nila kailangan manood. So, parang nandun pa din yung appreciation nila ng, kumbaga, outside, yung mga people watching. So, hindi lang sila, kumbaga, nakafocus dun sa virtual. Pero hindi naman natin siya maiwasan kasi talaga ngayon. Kailangan mo din siya to distract the kids. No? Paminsan. Meron nga rin, syempre, meron akong pamangkin. Tapos, ang parents niya, yung kapatid ko, ang ginagawa nila is TV lang din. And then, pag, like, for example, magre-read na sila ng book talaga. Brown out, sabihin. Tapos hindi niya na hinahanap yung laptop or gadget or phone na ganyan. So, dapat boundaries na. Saka yun din, ang actually ginagawa namin sa bahay, pag kasama ko yung kids, may, kumbaga, pag kaya nila na hindi naman sila naghahanap ng TV or kunyari may time kami to play, mas pinaprioritize namin yung playing with them rather than distracting them. So, yun talaga, may mga situations talaga na kailangan namin silang i-distract kasi may mga chores kami and tasks na kailangan gawin. Pero yun nga, pagka may time naman to play with them, mas
pinofocus namin na mag-play with them. Tapos, yun, mas nagbibigay din kami ng space for them to play, na walang gadgets, ganyan. So, para mas encourage, para encourage pa rin sila to, yung ma-engage yung imaginations nila and to engage with other people. Oo, kasi ang hirap no? But how do you deal with your parents as a daughter, tapos ang apo nila? Kasi ako minsan naging concern namin, yung mama at papa, yung lolo and lola, puro video ng anak. And nakaban kami kuminsan na baka pinopost na. So, we inform then. Kayo, how do you and your husband, how do you tell your parents, yung grandparents ng mga anak mo? Actually, na naman din kami. Kinakausap namin talaga sila na kung if ever kailangan nilang i-post, i-limit nila yung posting. Tapos, if pwede, within their group lang. Na parang, syempre gusto naman, as a proud lola, diba? As a proud lolo, they want to share naman din with their friends yung achievements ng mga apo nila. So, syempre, hindi man namin mapipigilan yun. Tapos, ang ginagawa na lang namin is, baka pwedeng, kunyari, naka-story na lang para at least hindi siya forever posted. So, 24 hours lang. And then, nakalimit din siya doon sa group of friends lang niya. Hindi siya publicly talaga available. Kasi syempre as our parents din naman, dahil nga medyo nagpapatulong naman sa atin to set up yung mga social media. Yung privacy feature talaga. So doon tayo sa, syempre, set na natin agad sa parents na, private lang, within your friends lang talaga yung sharing. So, yun. Ganun naman din yung namin. And dahil dyan, marami kami mga na-receive na questions na Attorney Lee, I think, maganda kasi you're from the Privacy Policy Office. So, masasagot mo ito. At dahil ikaw din ay nanay, siguro i-relate mo na lang kung anong ginagawa mo. As a attorney and also as a mom. So, first question. Hi, NPC. I have 2 kids in grade school. We have a group chat for parents and napapansin ko na isinisend ng ibang parents yung medical certificate ng anak nila or nag-share ng family problems sa group chat para man i-notify yung teacher na hindi makakapasok yung anak nila. I find this very concerning. Is this acceptable ba or ano yung pwedeng maging alternative for this? Okay. So I yung think, medical certificate kasi, it contains sensitive information. May diagnosis. I agree. So, I think kasi kailangan din mo na malaman ng audience na syempre yung group chat talaga is a platform of easy communication then saka of course advisory between the teacher and the parent. So kasi mas madali talaga yung pag kunyari may hinihingi yung teacher or may kailangan yung teacher. So doon na lang niya sasabihin. So actually personally may ganun naman din sa amin yung eldest ko. So may group chat din kami with the teacher. So doon kasi yung teacher ina-advise niya yung mga activities or parang mga something to be prepared for the parent. Pero ayun din, personally kasi ako, pag mga ganyan, especially if it involves personal matters naman na kailangan i-address sa teachers, so I think mas appropriate siguro if directly message na lang natin sa mga teachers, not necessarily dun sa platform. Tapos, maybe the teachers naman din can set the tone for the group chat. So, parang dun siya magbigay ng advice na this platform is only used for kumbaga announcements and other group activities ng mga kids. But if may mga personal matters na kailangan kayo inform, please directly message it to me. So, kasi hindi naman kailangan malaman ng other parents na, yung anak ko nagkaroon ng buluto. Or siguro, unless, it's a risk for the health of other. Pero yung mga, hindi na. Nag-away kasi kami mag-asawa. So, huwag nang ilagay doon sa GC. Kung sino lang talaga yung dapat na nakakaalam. Which, most likely, the advisor or the teacher. Ayan. Ang daming concern din, kasi with great power ng IT talaga comes great responsibility din. So, next question, Attorney Lee. I hope you can help me with my dilemma. As a mother, I want to protect my daughter from online predators. You have 2 kids, diba? Pero boys siya. Boys pa, tapos young pa. Pero
online predators kasi kahit babae or lalaki Oh, yung wala naman silang pinipili. Oo. pinipili. However, ayaw niya i-share yung password niya sa akin. Mm. Though meron akong access sa gadgets niya. Would it be reasonable na i-access ko yung online accounts niya as a mother to make sure her safety or she's safe? Ano ba ang hangganan ng privacy kung ang usapan na ay between nanay at anak? So, actually, yung personal take ko dyan, if I was the mom, I would like to impart with my kid na your personal space is respected. So, hindi ko siya, kahit may access ako, hindi ko siya i-access unless, alam mo yun, for in case of emergency talaga. Pero, since nandun tayo sa setup na siya naman kasi yung gumagamit, so, binibigyan ko sana, or gusto kong i-impart sa kanya na well-respected yung personal space mo. Kasi gusto kong ma-impart sa kanya na if may personal space yung tao, you have to respect it. So, syempre, ganun talaga. So, dapat maging role model ka na parang binibigyan kasi ako ng parents ko, ng personal space ko. So, I have to use it then accordingly dun sa binigay nilang trust. So, dapat doon sa sitwasyon na yun, I think mas maganda if the parents, so kung kahit ako, kumbaga, kausapin ko yung anak ko na, anak, meron mga threats kasi online. So, please be very vigilant with to whom na nakikipag-interact ka, tapos yung mga ina-access mong platforms, hindi pwede yung basta-basta. Alam mo, binibigyan namin ikaw ng freedom to use your gadgets kung paano mo siya gusto. Pero, at the same time, be very smart din kung paano mo siya gamitin. So, dapat alam mo kung ano yung consequences na pinapasok mo. Dapat hindi ka basta-basta nagtitiwala sa mga nakaka-interact mo online kasi hindi mo naman siya nakikita personally. Saka lalo na yung mga threats ngayon, hindi naman siya basta-basta ngayon. So, when it comes naman to my kids, since young pa sila, so hindi pa sila ganyan, hindi pa sila aware sa mga ganyang may mga password or mga social media. So, as a parent, ikaw naman na yung magsiset ng tone. So, ikaw na yung kailangan very aware ka doon sa platform. Kung may Kasi may privacy parental controls, diba? Yun. So, sa mga parental controls, so dapat iset mo na siya. As much as possible din, kung pwede mong maaral din yung platform na ginagamit nila, diba? Para at least aware ka kung ano yung mga possibility or risk kapag ka ginamit nila yon. So, at least, ready ka din at the same time. Tapos, ayun, try to be there when they use the platform para at least nababantayan mo nga kung ano yung mga pinapanood nila, ano yung ginagamit nila. Pinag-uusapan nila yung mga ano nila. Oo. And also siguro maganda rin na magkaroon talaga ng trusting relationship, open communication between the parents and the kids. Kasi napapansin ko, pag nagsistricto yung parents, tapos parang nababiolate na yung privacy nga din ng mga anak, parang nafe-feel ng mga anak na mas nagiging secretive. Oo. So, siguro kung open yung communication niyo with your kids, and then you tell them, yun nga, Attorney Lino, tell them the risk, yung challenges, and yung possible na repercussions, mas magiging at ease na mag-share sa'yo yung anak mo. Although, syempre, iba-iba naman po tayo ng mga situation. Actually, but I think that would work generally. Lalo na ngayon yung mga bata kasi. They ano term nila, woke? They know na yung rights nila, diba? Oo. Very much aware na sila. Kasi nga, dahil Social digital na tayo so social mas media madali sa din. kanila yung information. Na, pwede ko palang isumbong si mama sa ano. Saka syempre mas madali yung communication with their co-peers na ba't ganyan yung ginawa ng mama mo? Ay, ganyan. mama. Ganun. Hindi madali mag-compare. May ganun na talaga yung concern. So, yung pamangkin ko, yung isa ko namang pamangkin, no, yung mom niya kasi, she's a single mom, and then, she makes sure na yung relationship nila is more on a best friend type na relationship. So, itong pamangkin ko ay open talaga. Mom, yung classmate ko did this, did that. So, at least, parang trusted, hindi kaya kong mag-confide sa aking parents.
Okay, last question, Attorney Lee. Hi, I'm a working mom. Okay lang bang mag-install ng CCTV camera sa loob ng bahay para ma-monitor ko yung kasambahay namin nang hindi siya sinasabihan o hindi ini-inform? No? Para masigurong safe yung anak ko habang nasa trabaho ako. Siguro ito yung mga nanny cams. Oo. So, parang nauso yun lalo na sa US. Oo, kasi nga medyo ano na rin siya. Iba na rin kasi yung practice ngayon ng mga yaya natin, no. So, I think for me, depende kasi sa place kung saan yung mga cameras. Of course, if dun sa mga common areas like the living room o kaya dining room, kitchen. So, I think wala naman magiging problem. As unlike kung kanyari naglagay ka sa CR or dun sa wag lang sa mga sa bedroom niya, 'di ba? So, medyo concerning yun kasi hindi talaga siya appropriate na maglagay ng mga ganong siguro devices. sa ano din, sa room ng bata. Oo. Kung may separate room yung bata. Kasi as a mom naman, as the parent of the child, so, ikaw naman din yung nagbigay ng authority na maglagay ng camera doon. Pero at the same time naman din, of course, maghahanap tayo ng balance. So, syempre may mga rights din naman tong si Yaya. So, I think mas maganda naman na generally informed naman si Yaya na may mga CCTV kami in place. Siguro for public safety naman din na medyo aware naman din kumbaga, ina-acknowledge siya ni data privacy. So, baka mas maganda if kumbaga, hindi mo na lang specify kung saan yung mga camera. Kasi, ang concern mo naman, kasi what if malaman ni Yaya kung nasaan? So, tapos takpan. Oo. Tapos, diba, o kaya yung areas na hindi nako-coverage yung ng CCTV. So, paano kung doon naman dalhin nung anak mo tapos yung doon niya saktan, diba? So, hindi mo din mababantayan. Hindi naman, ayaw naman nating i-deny na possible kasing mangyari. Na stranger yan. May mga nababalitaan nga tayo kung minsan na sariling family sinasaktan yung anak. So, pwede. Tama, Attorney, pwede magkaroon ng CCTV. Pero sa mga common areas. Sa common areas. Saka balance din natin na, syempre, made aware din sila na may CCTV in place na. Pero hindi mo na kailangan specify kung nasaan yung mga cameras. So at least aware lang siya na okay, I'm being recorded with my actions. Being monitored. Pero yun, kasi the purpose naman of monitoring is mainly for personal use kasi hindi naman siya to be publicly open. So although may mga situations din ngayon kasi na pinopost yung mga video coverages nila, 'di ba, sa social media. Pero, alam mo yun, minsan din kasi maiintindihan mo na lang in a way na they just want to make people aware that this is possible, that this is happening. Although, hindi siya appropriately done kasi syempre naman, we don't know really the whole story of ano ba nangyari, ano ba nag-transpired. Baka naman, hindi talaga siya nasaktan. Baka on the process lang na nasaktan lang siya. Kunyari, nagkaroon ng mas malaking aksidente pero kumbaga to save the kid, nasaktan niya ng kahit papano. So may mga ganun na hindi naman talaga natin masasabi. But so yung CCTV would be there siguro lang to review. To review for the parents, security din naman na at least for the child, 'di ba? At least kung may mangyari din sa anak ko, may ebidensya ako. Totoo. Saka doon ka sa nandun ka talaga lagi on the safety of your kid. Kasi alam mo 'yun, parang lagi mong kailangan bantayan, lagi mong ensure lagi na safe yung anak mo. Kasi hindi mo na, ayun nga, as kanina sinabi mo, as a multifaceted individual. Marami kang role na ginagampanan. So, hindi naman porket hindi mo nabantayan yung anak mo, it doesn't mean na bad parent ka na bad mother ka na. Syempre, may mga responsibilities ka din na kailangan gawin for the family and for yourself na would require din na kailangan din mabantayan yung anak mo ng iba. So, if that's the only way for you to at least help your kid or help yourself feel secured na nakababantayan mo kahit paano yung anak mo kahit may ibang tumitingin. So, 'di ba? Okay lang. Basta wag lang sana ipopost, no? Oo. Sa social media kasi sa yung private problema. use naman din kasi talaga. We can always make aware naman din yung mga ganitong nangyayari by simply
alam mo na rating, o kaya kung ipopost mo man siya, at least man lang hindi kita yung tao. Kasi kung kunyari, ang gusto mo naman talaga ay, ang purpose mo naman ay maging aware yung mga tao ng ganito yung pwedeng mangyari. Hindi mo naman para i-post din yung mukha nung tao. Unless, yun nga, pagka kunyari wanted. Pero may ibang platforms naman tayo for that. May appropriate platforms tayo pag kunyari, kunyari hindi siya nice. So, para maging aware din yung mga tao, pwede naman natin siyang i-limit, or may proper platform to do that. Tsaka ikaw as the mom, o ikaw ay, lalo na minsan mga single moms, no? Meron tayong karapatan na to do things or implement yung security measures para lang maprotektahan din yung family. But also, by exercising that right, dapat wala tayong binaviolate na right ng ibang tao. It's like, for example, yung yaya, tao din po yan. So, may karapatan din yan. So, when exercising our right, we should also be careful doon sa right ng iba. Diba? So, Attorney Lee, ano yung masasabi mo in general sa ating mga moms, sa ating single moms man yan, happily married, or siguro, like me, wala akong sa ating mga ka-privacy, no, ngayong Women's Month. So, for everyone, so sa ating mga, co-women, so, hindi naman necessarily malimit siya sa nanay or sa mom, kasi pwede ka naman maging tita, pwede ka naman din, pwede ka rin namang maging, kunyari, mom ka din sa ibang tao. Ninang. Pero, ninang, diba? Kasi multifaceted tayo. As a multifaceted individual nga kasi. So, since marami tayong role na ginagampanan, I think being aware and being knowledgeable of the data privacy, mas may equip tayo kasi on how we can properly and strengthen the roles that we do. So, kunyari, kung ikaw ay career woman, alam mo kung ano yung rights mo sa data privacy, ano yung mga dapat kinukuha lang sa'yo at hindi kinukuha sa'yo. So, na information. Sa information. Tapos, of course, as a mom, dahil meron din nakadepende sa yung mga anak, and of course, yung partner mo rin, yung asawa mo, syempre, as a family kayo. So, kung magiging aware ka at magiging capable ka of protecting their privacy rights, diba? Mas maganda yun kasi mas malileten yung risk doon sa family mo. So, ayun din, ganun din siya pag tita ka, o kaya ninang ka, o kaya ay ikaw ay lola na ng mga apo mo, diba? So, kung aware ka sa mga ganitong rights mo, mga data privacy rights mo, mas kaya mo protektahan din yung mga taong nasa paligid mo. Totoo. Maraming salamat, Attorney Lee. Ang dami natin na pag-usapan. Siyempre, habol sa Women's Month. Ayan. So, sa mga ka-privacy, ingat po tayo palagi. Let us be safe online and offline, regardless of your gender. But since, siyempre, Women's Month, sa ating mga kababaihan dyan. Ayan. And of course, to know more about National Privacy Commission, our programs and activities, you may visit our website at privacy.gov.ph. Also, please like us on our Facebook. Follow us on our Instagram account, that's PrivacyPH. And meron din po kaming X account or Twitter. Ayan. At kung meron naman po kayong mga gustong i-share na kwento, mga related sa data privacy, no? You may send us an email via spotlight@privacy.gov.ph. Again, sa susunod na episode ng Privacy in the Spotlight!